Don't wait for tomorrow. Live for today. It was really a good experience. Chasing the sunshine and go out and play. Ayan ha, vlogger mo ba? So kung makakita ng moose or ng deer tumatawid sa kalsada, hey guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Taoyuan International Airport. So meron kami layover dito na 5 hours. Iniwan ko muna sa mama ko dun sa boarding gate. So mag-ikot muna ako dito sa airport kasi meron akong hinahanap guys. Yung favorite ko na nougat, yung sugar and spice. Meron daw dito sa Terminal 1. So nabili ko na yung favorite ko na French nougat from Sugar and Spice. So this one is 25 pieces. For your reference, yung price niya is 450 NTD. So parang nasa 870 to 900 pesos. Depende sa conversion. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na ako sa boarding gate namin. So hinintay ko na lang yung flight na medyo matagal pa guys. 7 o'clock pa ng gabi. Kaya story time muna. So if hindi kayo ganun ka-interested na malaman yung story behind kung bakit kayo pupunta ng Canada, pwede naman tong skip tong episode na to or time. Dapat talaga guys, ang alis namin is 2023 or 2024 pa. Yun yung talagang target date namin. Kaso hindi talaga mag-align yung schedules namin. Syempre, lahat kami busy. Tapos, yung 2023 and 2024 ko guys, sobrang busy ko rin talaga sa travel era ko. As in, yung 24 months na yun guys, fully booked talaga siya. As in, nasa ibang lugar ako, nasa ibang bansa, ganyan. Tapos, this 2025, make sure ko talaga na hindi mo na mag-book ng any flight para sana matuloy na. And fast forward, nag-release kami ng papers February, lumabas yung visa namin ng March, tapos lumipad kami ngayong June kasi sabi ng tita ko mas magandang mag-explore sa Canada ng June to July kasi summer na, hindi na ganun kalamig pero hindi ganun ka-humid kamukha sa Pilipinas. Pero yung real story talaga guys kung bakit gusto kong pumunta ng Canada is dream ko talaga siya ever since na bata ko. Yung tita ko nag-migrate siya sa Canada 2005, tapos 2012 nag-visit yung grandparents ko sa Canada for almost 2 months. Ang story talaga nun is, ang alam ko 2008 or 2009 ata yun, may plan talaga kami na mag-migrate sa Canada, kami buong family. Pero nung a year after, mas naging okay yung buhay namin. So ayaw namin mag-take risk na pumunta ng Canada to start over again. Kaya yung next attempt ko was after college, 2018. Kasi pinupush talaga ako ng grandparents ko na magtrabaho sa ibang bansa kasi nakikita nila na maganda yung future sa ibang bansa, mas advanced and mas maganda yung payment compare sa Philippines. Pero nung nag-graduate kasi ako guys in 2018, doon nag-start yung career ko with content creation and doon sa business ko na talagang na-enjoy ko naman yung buhay sa Pilipinas. Na-meet ko yung mga friends ko, na friends ko hanggang ngayon. Tapos na-enjoy ko yung, alam mo yun, nabibuild ko yung career ko dito sa Philippines. Noong 2019 guys, nag-aayos talaga ako ng papers ko for exchange student. Meron ako napiling school, meron ako napiling course. 2-year course yun guys, medyo malaki yung gagastusin pera for that. Parang umabot ng 2 million for that student pathway. Pero nagkaroon ng pandemic ng 2020. So hindi siya natuloy. Talagang sabi ko, baka hindi pa para sa akin yung pagpunta ko sa Canada. So that was the 3rd attempt. And finally guys, is 2025, nag-push through talaga yung pagpunta namin sa Canada. Actually, ang nasa isip ko noon is if hindi ako pinayagan ng management sa work ko na magbakasyon or mag-flexible hours or mag-work sa Canada, ang first option ko talaga is mag-resign. Parang sabi ko, eto na siguro yung parang final attempt ko para makapunta ng Canada. So, kaya kong i-let go or sacrifice everything. To be honest guys, yung pag-alis namin sa Canada as in sobrang low-key and secret niya. Selected family members, relatives, and friends lang talaga yung nakakaalam na aalis kami at kailan kami aalis. Kasi ako, I've waited this half of my life. Parang 13 years ko siyang hinintay
I prayed, manifested. Tapos pag birthday ko, parang isa to sa mga wish na gusto ko matupad. So ayoko siyang ma-postpone or magkaroon ng something na hindi ka aya-aya. Kasi ako guys, naniniwala talaga ako sa evil eye na kahit gaano mo siya pinaghirapan, kahit gaano mo siya ka-deserve, meron at merong mga ibang tao na they will never happy for you, and minsan pinagdadasal nila na magkaroon ng something para hindi siya matuloy. So ayoko yung mangyari yun, kaya sobrang secret lang. So bibiglain ko na lang yung mga ibang friends ko na nasa ibang bansa na ako, ganyan. And yeah, I'm very excited to explore Canada, and sana magkaroon ako ng maraming series doon para marami ako mapanood over the years. Hey guys, what's up? So just an update. It's already 7. Nakapag-board na kami, so hindi na lang namin makaupo lahat ng passengers. So na sit guys. Meron siyang monitor, charging port headset, lalagyan na ng mga gamit, saan pwedeng kumain. Then ito yung legroom na guys. Since sobrang luwag. Hindi dumidikit yung tuhod ko. So, meron siyang kasama blanket, unan, and disposable headset. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up, there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy. As the days go passing by, there's hope. A better life. Hey guys, what's up? So today is our official day 1 dito sa Toronto. And ang una nating agenda is mag-premium outlet. So nandito kami sa pinakamalaking premium outlet sa Toronto. Check lang kami ng mga items. At yung weather dito guys is summer na. Yung init nga is yung init ng Pinas. Hindi na natapos yung aking summer trip. Hey guys, alam niyo ba, sobrang ganda mag-shopping dito sa outlet na to kasi mostly ng stores nasa 50 to 60% off. As in, sobrang daming selection. Pauwi lang namin from the outlet store. Dalawang items lang yung nabili ko. So una is from Lululemon. Bumili ako nitong belt bag. Pero hindi ako yung nagbayad guys. Nilibili sa akin to ng tito ko. So ito yung itsura niya, color black. Ito yung collaboration with the Olympics. So sobrang spacious niya guys. Meron siyang division dito or divider. Then pwede ka maglagay ng cellphone, ng wallet, ng headset, or anything na ginagamit mo for running. Then next naman is from Adidas. Bumili lang ako ng track top. Ito yung itsura niya, color blue. Dapat yung bibiling ko is color black kasi wala na siyang available na size. Ito yung itsura niya. And nabili ko to guys ng 50% off. Then lastly is Shoppers. Binili ko lang tong ELF na gripping primer. Sabi kasi nila maganda daw to. So test natin kung maganda. Our second day, so it's already around 6:55 in the morning. So schedule ako today for a walk, and sobrang peaceful na lugar guys. Pwede akong tumakbo kasi walang aso. Tapos yung weather ngayong umaga is sobrang lamig. So feel ko hindi naman ako pagpapawisan. So balita ko na kayo kung ano yung may explore ko dito sa area namin. So nag-check ako ng Strava ng possible route kasi hindi nga ako familiar dito. And so far so good naman. Nakita ko sa movie guys na mga trail. So ito yung itsura niya. So hindi ko alam kung ilang kilometers to at kung paano lumabas dito. May makikita ganito, mga maple trees and itong mga pine trees na ginagawang Christmas tree. So tapos na ako mag-run. So already around parang 7:20 na yata. So nandito ako sa veranda natin. Yung aking almusal, avocado toast with egg and spam. Tapos ang napakamahal na electrolytes guys. So this one is from Gatorade. Ang price nito is parang nasa 130 pesos yata. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa Seafood City Supermarket. So mostly na mabibili mo dito are all Filipino foods and brands. Pero meron din naman sila mga international brands. Kasi meron ako nakitang Indonesian and Malaysian. So hinahanap ko lang yung favorite ko na snack bar, which is yung Nature Valley.
Ito yung hinahanap ko guys na food. So ito lagi pinapabili ko sa tita ko pag nagpapadala siya ng balikbayan box. So yung favorite ko dito is this one. The sweet and salty na almond. Sobrang goods na to guys if galing kang mag-jogging tapos wala kang breakfast. Sobrang goods na to kasi hindi naman siya nakakataba. Guys, so ngayon nandito kami sa Marshall. So yung tindahan siya ng mga damit para siyang ukay-ukay setup. Pero lahat ng tinitinda dito guys is branded and premium. So yung mga prices dito nasa start ng around 25 Canadian dollars. And ang daming magandang pieces guys. Lalo na if naghahanap kayo ng super mura na damit. So if conversion sa damit, mga premium and branded clothes na to parang nasa 900 pesos and above. So kung mapapansin nyo sa mga first episodes or first scenes ng vlogs ko guys, dito muna kami sa area namin kasi inaano pa namin yung body clock namin at the same time nag-a-adjust pa kami. So hindi pa kami nagsa-start ng tour, probably by next week siguro start ng tour namin. Ganda yung tsura ng tindahan nila dito guys. So parang naka all out sizes na or by sizes yung mga damit, pipili ka na lang. So guys, sa inyo yung mga example para silang mga damit sa Zara. Ganyan. Tingnan nyo to. Diba? Sobrang ganda. Meron ako nakita dito eh. Nag-iisipan ko pa kung ano yung design na bibilhin ko. So ito yung unang design. So this one is original price na is $58 pero pwede mo na lang siyang bilhin ng $24.99 Canadian dollars plus tax. Ito naman yung isa. Diba? Sobrang ganda. Ang daming selection. So maghahanap mo dito. Hey guys, good morning. So today is June 24. It's our third day here. And it's already 8:29. So nagre-ready lang kami kasi pupunta kami ng Niagara Falls. So from Milton to Niagara para 1.5 hours at yung travel time. So nag-rent kami ng van or ng SUV na to. So nandito na siya. Dito kasi sa Canada guys, meron silang policy na parang kung ilan lang yung allowed na sasakay nung sasakyan mo is yun lang yung pwedeng sumakay kasi one person is equals to one seat belt. So hindi pwedeng mag-roam around the area nang hindi naka-seatbelt. 7 kami dito sa household kaya kailangan namin mag-rent ng car kasi yung pickup ng tito ko is ang maximum capacity niya is 6. Hindi ko pala kayo na roam around dito sa neighborhood namin guys. So pakita ko sa yung sinabi ko sa inyo before, kung natatandaan nyo pa yung mga structural design ng mga bahay dito is para-parehas sila per patio or per lane. So ito yung mga itsura ng mga bahay dito. Usually yung mga type ng bahay dito is second floor to third floor. Madalang lang yung may mga bungalow. Tapos lahat ng bahay dito meron silang garage. Nung nag-walk naman ako guys, napunta kasi ako ng farmstead ng isa pang lane saka yung other lane. So per lane yata guys, meron silang park or somewhere na recreational activity. Doon talaga sila nag-i-invest dito sa Hilton. Tapos dito sa bahay namin or yung lane namin, malapit kami sa sports complex. Tapos yun guys, sobrang dami niyang sports. Merong swimming, may pickleball. Alam ko free lang yun. Tapos sa likod nito, merong lake and meron yung Grand Stadium. So doon ako usually nag-walk. Hey guys, so after an hour, nandito na kami sa Niagara. And yung dun sa kabila guys, yun na yung US border. So pwede kang tumawid doon if gusto mo punta ng US. Basta meron ka lang visa. So nag-check sila dun sa borderline. So ngayon nandito kami sa Flower Club. Picture lang kami. Hey guys, update. So nandito na kami sa Niagara border at hindi namin ina-expect na sa Tuesday na to sobrang daming tao at sobrang daming nagtutour. Pero bago kami bumaba, kasi malayo yung parking dito, parang almost 1 kilometer din. So yung parking, tapos dun pa sa kabila yung mismong entrance. So kakain lang kami dito. Kasi dito sa area na to guys, pwede naman mag-picnic tsaka dun sa harap. Sobrang init dito guys, pumipitik yung init. So nandito na kami sa Niagara City Cruise. So magko-cruise kami malapit doon sa mismo waterfalls. Pakita ko sa inyo yung bayad ng cruise. Yung fare niya guys, screenshot nyo na lang kung gusto nyo makita. Nandito kami ngayon guys sa boarding area. So ito yung itsura niya. Parang kang nasa yacht club. Tapos sasakay ka sa open ceiling na ferry. Tapos magbibigay sila ng kapote. Nasa yun na lang kung gusto mo bumeso sa harap, sa taas, sa baba. Pero
mababasa ka talaga dito. So hindi ako ready kasi nag-dark pa man din ako. Yeah, I'm like, great day we have. At ito yung OOTD na hindi ko alam kung papunta ako ng impeachment trial or no. So kailangan ito guys kasi nasa harap kami ng mismong boat. So unang-una kami mababasa. Pero hindi na ako lumabas kasi tignan mo naman para kami binabagyo, sobrang basa na ng mga kasama ko. Ako na ako sa parang shield sa loob ng ferry. Yung nanay ko guys, mukha siya naligo sa pansol. Yung dun sa cruise guys, it was really a good experience. Pero hindi lang talaga ako lumabas during nung nasa harap na ng falls. Kasi sobrang lakas ng current ng tubig. As in, para kang naligo, para kang nawisikan or nag-shower, ganun siya. Eh, meron pa kasi kami pupuntahan kaya hindi ako nagpabasa. Pero sobrang worth it niya. Hey guys, tapos na kami sa Niagara Falls. So dito na kami sa premium outlet. Parang 10-minute drive lang to from the falls. And tayo ng Canada Dry guys. Ito yung parang soft drinks nila. Masarap naman siya. Nandito ako sa Adidas outlet. Sobrang daming offer, especially with the clothes. 4 na items na yung nakukuha ko. Pero lahat ito is pang papasalubong ko for family and friends. So marami dito is 2 for $40. As in, sobrang daming selection guys. Kaya hindi ko na alam kung ano kukunin ko. Yeah. That's Anna. We'll check about the phone, okay? All good? Have a wonderful day, Yeah, okay? thank you so much. Dito sa Canada guys, based sa pinsan ko na dito nag-aaral. Ang pastime daw talaga ng mga Canadian is mag-shopping. Kaya lagi silang nasa mga premium outlet. So dito sa mga premium outlet, okay naman yung price guys kasi meron siyang discount. Pero on a Pinoy perspective, medyo may kamahalan pa rin yung mga items. Parang nasa around 800, 1,000, 1,600 per shirt. Pero dito sa mga Canadian people, sobrang mura na nito. Kasi nga, yung salary ng mga Canadian is malaki naman talaga. So yung parang mga outlet na tindahan dito is parang bench pen shop lang para sa kanila. Hey guys, so ngayon nandito na kami sa Walmart, yung parang pure goods sa Canada, and sobrang daming murang items. So medyo mamimili na ako na ipapasalubong ko at mga i-stock ko sa bahay. Okay, so ngayon nandito naman kami sa Winners. Para siyang kamukha ng Marshalls, pero mas maraming brands yung mga nandito. At ang nakakatawa guys, ang dami kong pinagbibilin pang tawag doon, workout attire. Ganyan. So bumili ako nitong tawag dito yung pang jogging. Pero titignan natin kung babayar ng nanay ko. Ma, ikaw na magbayad na to. $24. O sige, pare. Card mo na. Nagbayad na ako. Mukha na naman ako nag-shop flip dito sa tindahan na to. Kasi wala silang paper bag. Hey guys, good morning. So hindi ko na alam kung pang ilang day na to dito. So paalis na kami, pupunta kami ng Blue Mountains. Mapakita ko sa inyo guys yung binili ko sa Winners na kung ano man tawag dito. Parang pang-jogging, pang-outing, something to. Sobrang ganda niyan guys. Ito yung tsura niya guys. Black siya. Pumili din ako ng color blue. Tapos yung material niya is parang nylon. Tapos meron siyang hoodie. So, pwede siya pang running, pang jogging, pang walking, pang hiking. Sobrang goods niya guys. Parang nabili ko lang to. Ito pa may tag pa kasi susutin ko siya mainit doon. $25. So, parang nasa 900 pesos to 1,000. Pero sobrang goods niya na. Or not. Yeah, I scanned it. Yeah, he just wanted them up. But then you gotta put it on there. They're not on there? Like I took that fight. So nag-stop lang kami sa Tim Hortons. So bumili lang ako ng Oreo Ice Cup. So yung coffee nila dito
Ang price range is parang $3 to $4. So mura lang guys, mga nasa 120 to 140. Same lang ng Pilipinas. Hey guys, what's up? So after almost 2 hours, nandito na kami sa Blue Mountain Resort. So ito yung itsura niya guys. Ito yung place kung saan nagsiski yung mga Canadian. First time ko makakita ng ski resort na green siya. Sobrang ganda rin pala niya. Parang siyang uphill, parang yan. So dito sa likod namin, meron ditong small village na bilihan at park. And yung weather dito guys, mainit, tarik yung araw, pero yung lamig para ka nasa Baguio. Sobrang goods. Well, some things in this world were meant to be, like living life in peace and harmony. So follow where the road will lead you, hand in hand we'll make our dreams come true. Enjoy the view. Oh, that's life. Pati yung mga ibang activities nila dito na pwede nyong itry guys. So far, ito yung mga gusto kong itry. Ridge Runner. Tsaka itong... Saan ba yun? Itong canopy climb. Dito sa Blue Mountain guys, marami kayong activity na pwedeng pagpilian. Meron pang bata, meron pang matanda. So kami ang gusto namin itry is yung parang Sky Lodge sa Singapore na nakasakay ka dun sa cart. Pero ito, sa forest kanya iikot. So hindi ko lang yung mga kasama ko kasi ako, game na game talaga ako sa mga adventure. Call 300 long trains range 12 must ride the summit to mountain excursion. There is no buffet. Kasama ko guys yung pinsan ko kasi si mama ko ayaw na. Pero titignan ko kung makakapag-video pa ako dito. Buti na lang guys yung weather ngayon is malamig, parang Baguio. So kahit sobrang trick ng araw, hindi ka matutusta o masasunburn. Okay, medyo bumibilis na mga kapamilya. Kinakabahan lang ako sa camera. Okay, medyo rough. Ang hirap niyang i-control guys kasi dalawa dapat kamay, kaso binabantayan ko kasing camera baka tumilapon. Ayan ha, vlogger ka pa. Tapos na kami guys. So yung tuhod ko na try. Masaya siya guys kasi marami siyang drifts and runs na sobrang paside. So kailangan mo talaga mag-take slow. Sobrang goods na experience, grabe. Buti na lang guys hindi na sumama yung mga parents namin kasi marami siyang drifts and runs. So feeling ko hindi nila kakayanin yun. As in pag nag-side ka guys, magsa-side talaga buong katawan mo. Kaya buti na lang talaga nag-cancel sila last minute. Tapos mayroon kayong option guys kung gusto nyong makuha yung footage nyo during the journey. Parang $14 with photos and videos. Then $13 pag pure video lang. Camera ka rin naman ka? Wala na pag-golden breakfast. Good day guys! So today is June 26 and nakaschedule kami for city cruise dito sa Gananoque. So from Milton to here, almost 3.5 hours. Then yung city cruise is 1.5 hours. So inaabi na lang namin yung ticket namin kasi nakaschedule kami for 2 o'clock. I feel so alive, yeah. I'm happy head to toe, I'm in overdrive. We're alright, clear those clouds away. Start na yung cruise namin guys. So this will have a 1-hour tour around sa Thousand Islands. So yung sinasakyan namin na craft is 3-decker siya. So 2 closed and isang roof deck. For example guys, yung doon, yan yung big island. So may mga nakatirang tao dyan. Tulad din nito, kung napapansin sa camera. Then meron naman na yan, maliit na island lang siya. These are the best days.
guys, what's up? So tapos na yung aming tour and sobrang worth it niya guys kasi ang dami kong nalaman, ang dami kong nakita and dun pala pinangalan yung Thousand Island dressing na favorite ko sa Subway. And so far guys, sobrang goods niya, especially if fan kayo ng mga ganitong activity or mahilig kayong mag-cruise or gusto niyo malaman yung history ng bansa pinupuntahan niyo. Sobrang worth it niya para sa akin guys. And mostly ng mga tourists, ito talaga yung ina-avail nila. Pero yun nga lang, malayo siya. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa The Big Apple. Ito yung factory ng mga Apple products. Apple pie, apple candy, apple bread. Pero wala silang plantation ng mga apples, more of factory siya. So kung sa Pinas, parang siya yung gardenia or any factory pag nag-field trip. So pasok tayo guys, check natin kasi meron dito sa loob na parang kung paano nila ginagawa yung mga products nila. Tsura niya guys. So ito yung mga souvenir shop. Ito yung mismong pagawaan nila. So naka-glass yan. So ito yung mga workers. Then nandyan kung ilang apple breads and apple pies so nagagawa nila. Sold to date. Tapos ito naman is yung ibang tindahan nila. Nakatry na ako before ng apple pie. At some point hindi ko siya masyadong ganun kagusto. Kasi sobrang weird ng lasa niya. Dahil siguro hindi naman ganun kasikat yung apple pie sa Pinas. Pero check pa rin natin, nag-order kami ng mga lahat ng flavors ng apple pie na binibenta nila dito tsaka apple tarts. Check natin baka magbago yung pulso ng damdamin ko. Picture ng mga apple pies nila guys. Merong no sugar added, may caramel pie, may Dutch, merong strawberry apple pie, blueberry apple pie, and cranberry apple pie. It's a prank lang pala guys, meron pala silang plantation. Yung plantation nila ng apple pero wala pa siya yung bunga. Tapos dito sa likod, ito yung The Big Apple. Pag umikot ka pa doon is nakasmile siya. Picture ng apple tree guys. Kaso bubot pa yung bunga. Picture niya guys sa labas, yung statua, tapos meron doon plantation. Ito naman is for picnic area, obstacle course for the kids, tapos iba bang mga pwedeng gawin. So ito yung mismong store guys. Pwede rin kumain dito sa taas. Alam nyo ba guys, meron pa akong isang gusto ma-experience dito sa Canada. Kasi sobrang weird. Gusto kong makakita ng moose or ng deer na tumatawid sa kalsada. Kasi very random lang silang tumatawid. So, tinatry talaga namin pumunta sa mga countryside or dun sa mga merong trail. Baka sakali, alam mo na, may mga tumawid. Don't wait for tomorrow.